Si Tatay Filomeno, sobrang bait niya na yung bagang matanda na i-approach ka talaga niya ng sobrang laging nakangiti, sobrang bait ka daw kahit matanda na. Nagagawa pa rin silang tulungan kahit siya yung dapat na tutulong, aalalayan sa paglalakad. Siya pa yung tumutulong dun sa mas bata sa kanya. Ma'am, araman talaga. Galing itutuloy ako. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya si Tatay Filomeno, ang 72 anyos na tinutulungan ni Commander na nahulog ang loob sa isang babae na 24 anyos na hindi namin inaasahan na biglaan. Ito ay itinana ng kanyang pamangkin na siya namang ikinalungkot ni Tatay Filomeno at hindi niya ito nakayanan at siya ay bumigay at nawala na ng buhay. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nanonood sa atin dito sa ating YouTube channel, ganoon din sa ating Facebook page. At congrats nga pala sa atin kasi malapit na tayong mag 400,000 followers sa ating Facebook page. At ngayong araw, andirito pa rin kami sa Candelaria, Quezon. At may 2 araw na yata ako na walang upload. Kaya ngayon mag-vlog tayo. Dapat ngayong araw yung uwi na namin. Kaso nga lang si Commander ay medyo sinamaan ng pakiramdam, kaya hindi kami natuloy ngayong araw. Kaya bukas na lang siguro ng umagang-umaga kapag okay na si Commander ay uuwi na kami ng Bicol. Dapat hindi pa talaga dapat kami nagmamadaling umuwi. Kaso nga lang yung nga yung nangyari kay Tatay Filomeno ay wala na po si Tatay Filomeno, yung tinutulungan ni Commander. Marahil napanood nyo sa vlog ni Commander na kung ano yung reason kung bakit wala na si Tatay Filomeno. Pero para sa akin kasi sa tingin ko ang dahilan yung sobrang lungkot na dinaranas ni Tatay Filomeno. Yung depressed siya kasi nga napamahal siya kay Ate Jonalyn, kaso nga lang tinana ng kanyang pamangkin. So hindi mawala sa isip niya yun, kasi sa tuwing pupunta ako dun sa kanya kapag pupunta si Commander, tapos kakamustahin ko siya, lagi niya sinasabi kapag kinamusta ko yung pakiramdam niya masakit pa din daw. So yun, kaya alam ko na isa yun sa reason kung bakit nawala ng buhay si Tatay Filomeno, kasi dinamdam niya ng sobra talaga. Kasi si Tatay Filomeno hindi ko alam, nalaman ko lang lately na kay Commander na medyo dati pa lang nag-iosito si Tatay Filomeno. Siguro dahil nga sa walang kasama sa bahay noon, ito yung naging kasama niya siguro, itong bisyo na ganito. Pero nabawasan ito nung dumating si Ate Jonalyn sa buhay niya. Kaso nga lang noon daw umalis si Ate Jonalyn, talagang lumala ng sobra yung paninigarilyo ni tatay. Although may asma siya, tapos naninigar naging talagang halos kulang na daw yung isang kaha sa isang araw nung nawala si Ate Jonalyn. Kaya talagang doon niya ibinuhos kumbaga sa bisyo niya yung kalungkutan. Kahit pa paano siguro na wawala-wala sa isip niya kapag naggaganon siya. So yun, bigla na lang daw bumagsak at nawala ng malay. Hindi na umabot sa ospital, nawala na ng buhay. Condolence sa lahat ng family ni Tatay Filomeno. Ngayong araw pupunta kami sa Walter at may asikasuhin lang tayo. Nandito si Ran sa likod. Ayan, excited na yan si Rans umuwi. Dapat ngayong araw tayo uwi, Oo. Naka-ready na yung si Rans kanina, nagpa-change oil. Anong oras ka nagpa-change oil kanina? Mga 8 siguro. Alas 8 ng umaga? Nagising na ako ng mga 6:30 Nagluto pa ako nung sa almusalan bago ako nag- Si Rans nagluluto ng almusalan namin kasi maaga siyang gumigising. Kahit na late natutulog, maaga pa rin nagising. Anong oras ka natutulog kapag madaling araw? mga 2 or 3 na. Hindi gabi ang tanong, madaling araw? Madaling araw. 2 or 3 natutulog pero maaga pa rin, alas 6 nagigising na si Rans, siya nagluluto ng almusal. Kaya nga kanina nagpa-change oil na si Rans. Parang diretso na talaga kami uuwi kasi nga inahabol namin yung lamay ni Tatay Filomeno. Kaso nga lang ngayon, nung paggising ni Commander, talagang namumula yung mata at sabi niya hindi daw maganda yung pakiramdam. Kahapon pa yun, nung may pinuntahan kami, gawa siguro ng sobrang lakas kasi ng hangin kahapon, tinamaan ng sipon, namumula yung pakiramdam. Kaya sabi namin, di sige, bukas na lang, pwede namang ipagpaliban. So tara, pasok tayo dito. Ha? Oo, pasok na tayo dito. Dito na tayo sa Walter. Pupunta muna tayo ng video. Mag-withdraw muna tayo kasi may kinakailangan tayong bayaran. Dito, buti na lang dito hindi umuulan. Pero sa Bicol, grabe talaga. Sobra pong ulan sa Bicol. Dito kahit pa paano, okay panahon dito. Ano Rans yung binili mo? Yung lalagyan ng
Na cabinet. Ay, oo, yung parang anong tawag dyan? Basta letter L. Ayun, lagayan. Tapos ako naman bumili lang ng gamit sa sasakyan, tapos may binayaran. So ngayon, bibili lang kami ng merienda, uwi na rin. Anong flavor ba yung meron kayo? Sige lang, basta wag lang pork ko na. Sige, okay lang yun. What do you like? What do you like? I want juice. Juice? Juice only? Okay, we will buy juice. Bili tayo ng juice. Oh, doon ka, bili ka doon sa kabila. Wala ka, bili ka doon sa kabila. Oh. Doon. Dito. Yan, bili ka dyan. Sabi mo, pabili ng juice dito, sabi mo. Ayaw, pabili ng juice. Malabas na kami. Are you happy? O, yan lang yung binili niya dito. Juice lang. O, tara na. O, nasa na yung car natin? Where? Where's the car? Where? Ngayon, hindi namin alam kung alin dito yung sasakyan namin. Hanapin natin yung hanapin natin may-ari nito. Tanungin natin bakit tinabihan. Ayan o, magkaparehas kasi. O, hindi namin alam. Ito yata yung sa atin. Wala namang ganyan yung sa atin. Ganda ng mags, ano? Ha? Kung ano. Tara, sakay na tayo. So yan nga pala yung nagpa-cross kami kahapon. Siyempre bilang regalo din natin kay Ivana na lagi natin ginagamit. Ayan, medyo goods naman yung pagkakagawa nila, makintab naman. Kaya salamat din sa Cash and Go. Ay, Cash and Go, Wash and Go. Wash and Go pala yan. Makintab yung pagkakagawa nila. So salamat, mauulitan. Nagpa-member na nga ako kahapon doon para pag andito kami sa Candelaria, doon natin ipapakaraw si Ivana. Tara. Ay, grabing init. May owner doon, no? Ganda yung ano yan? Owner? Just wait. Huwag ka iyak, anak. Iyak ka kasi nang iyak. Palagi ka na lang naiyak. Here's the car. Ha? Here's the car's miss. Here's the car's miss. Ay, na-miss natin yung sasakyan? Oo, kasi dalawa. Here's the water. Yeah. Sit. Tara na. Go to your house. Yes. Yeah, dito. Yeah? Ay, oo nga ano. Parang Optimus Prime. Cash and Go. Wash and Go pala, Wash and Go. Air ba yan, Mike? Ha? Air ba? Oo. Sarap mo na ba? Alright. Naiwan si Commander sa bahay kasi nga yun, masama yung paramdam, dito lang nakasama. Sa bagay, wala din naman kaming pinuntahan dito na iba. Bumili lang si Kia ng juice. Bumili si Rans nung letter L. Hindi ko alam kung anong tawag na, basta yung patungan ng ano yun. Ba yun yung pinagpapatungan ng tabla? Yung ginagawang ano siya. Kapag may mga kailangan kayo patong, lalagyan ng sapatos. Oo, yun yung parang nagiging ano niya, tawag dito, pinakampatungan ano. Tapos ako bumili lang naman ako ng ano bang binili ko, parang wala naman. O nga pala, sa Pizza 5 ay pupunta tayo ng Baguio. Kasama natin si Rans doon, tsaka si Mac. Siyempre si Kian, kasama natin si Marcos, tapos si Commander. At ititreat lang naman tayo ng isa sa tumutulong din sa atin at umuwi siya ng Pilipinas. Siyempre ito na lang yung may ano natin sa kanila, yung mag-effort naman tayo na puntahan sila para makapagpasalamat din, kagaya nila Ninang Adel, nila Ninang Adelioso, Ninang Adelina. Na-meet na natin sila in person. So yung iba sana na tumulong din sa atin kahit na matagal ng panahon yan, basta po mag-message kayo kung nandirito kayo sa Pilipinas, pupuntahan po namin kayo para po makapagpasalamat syempre ng personal. Iba pa rin yung magpasalamat tayo ng personal, tsaka may pakita natin na magbigay tayo ng konting effort na puntahan sila, ganun. Kaya pupunta tayo ng Pizza 5 sa Baguio. At sawa na din naman kami sa na Baguio yung pumupunta dito, kaya kami naman napupunta doon. May jacket na ba kayo, Mac? Ha? Opo. Ikaw, Rans, may jacket ka na? Meron man, nasa bahay. Ano yung gawa sa ano? Gawa sa palapa. Pala? Ha? It's hot na. Okay, may jacket ka na? Nasaan?
Dun sa new house. Ah, nasa new house. So, ayun, yung kay Rans, matindi ito. Pupunta ng Bagyo ang gamit na jacket gawa sa palapan ng niyog. Mas mainit. Unique. Grabe. So kami ni Commander, meron naman na kami kasi nanggaling nga tayo ng Hong Kong noong nakaraan. Sa sobrang lamig doon, kahit wala ng pera napilitan bumili ng jacket. Kaya may magagamit na kami. Ewan ko ito sila Rans kung meron. Sa bagay si Rans meron nga palapan ng niyog. Pang malakasan yung Rans ha. Tsaka plano ko pa rin talaga, magbabahag lang ako. Magbabahag ka lang sa Bagyo. Ang tindi mo. Kung magbabahag ka lang din samahan mo na yung mga ano dun. Ano tawag dun sa kanila, sa lahi nila? Pugaw. Mga igorot, ano? Sana mapuntahan natin yung mga igorot. Mga igorot ba at saka ita, magkaiba ba yan? Magkaiba. Pero ang paras lang silang katutubo. Paras katutubo. Pero mas ang pinaka original Filipino ay yung Aita. Aita, ano? Itong mga manidi, di ba? Depende sa sa lugar. Kasi may kanya-kanya naman tayong sa lugar. Mga ang tawag sa kanila. Mga indigenous people. Indigenous people. Mga parang lumang tao, ano? Pero sila kasi talaga yung original na Filipino. Sila talaga. Tayo nalalahian na lang tayo ng ibang lahi kaya naging ganito itsura natin. Pero kung hindi, lahat tayo gano'n ang itsura. Tatanungin natin si Rans kasi si Rans yung may ilang beses kasi minsan naghihiwalay kami ng pag-vlog ni Commander tapos nito nila Rans. Ang madalas na magkasama talaga si Rans tapos si Commander kapag pupunta ka na Tatay Filomeno, di ba? May mga time na wala, hindi nila ako kasama. Tapos sila yung talagang magkakasama doon kala Tatay Filomeno. Kaya si Rans yung marami ding na nakita o naobserbahan doon kala Tatay Filomeno. Ano yung naobserbahan mo, Rans, sa ugali ni Tatay Filomeno? Si Tatay Filomeno, sobrang bait niya na yung bagang matanda na i-approach ka talaga niya ng sobrang laging nakangiti, gano'n. Laging nakangiti, di ba? Ang saya nila, tapos ang sweet nila nung ni Ate Jonalyn nung sila pa. Tapos alam mo yung ugali ni Tatay Filomeno kasi yung parang kahit may pinagdadaanan yun nakangiti pa rin. Yun. Tapos maliit na bagay mo yung ibigay mo sa kanya, grabe yung pasasalamat niya palagi, di ba? Tapos na pa nga ako sa sinabi ni Commander kagabi na lagi pala ni Tatay Filomeno sinasabi. Hindi ko alam kasi hindi man nga ako nakakasama madalas, na lagi daw kami pinagpipray. Kami nila Rans sa lahat na pinupuntahan namin. Lagi daw niya kami pinagdadasal. So napakabait ni Tatay Filo. Tsaka may mga pinuntahan din tayo dati na tinutulungan ni Commander kagaya nung bata pa na nasa Alayaw. Yung nagkaanak, yung pinupuntahan sa Matangay, di ba? Kilala nila si Tatay Filo. Ano yung comment nila kay Tatay Filo? Ikaw magsabi. Sabi nila yung nga daw, sobrang bait ka daw kahit matanda na. Nagagawa pa rin silang tulungan kahit siya yung dapat na tutulong. Maaalalayan sa paglalakad, siya pa yung tumutulong dun sa mas bata sa kanya. At saka tama yun. Tsaka si Tatay Filo ay napaka mapagbigay. Sila Ate Isabel din mismo nagsabi nung buhay pa, kasi hindi naman tayo nagsasalita lang ng ganito kay Tatay Filo dahil wala na yung tao, kasi maraming taong ganyan na kapag wala na yung tao, tsaka walang sasabihin kung ano yung mga magagandang katangian ng isang tao. Pero tayo hindi. Kahit nung buhay pa siya, sinasabi na natin yun na si Tatay Filo talaga ay napaka mapagbigay na tao. Kahit wala na siya, nakita nyo naman yung dinadala ni Commander sa bahay niya na mga grocery, di ba? Pinamimigay pa niya sa kapitbahay. Magkawala yung mga kapitbahay. Kahit na siya yung nawawalan, ganun siya kabait na tao. Tsaka hindi lang basta kinukupkop niya yung kagaya ni Ate Jonalyn, hindi lang basta kinukupkop. Talaga hindi lang para asawahin, dahil lang una sa kanya yung awa sa mga tao na halimbawa kagaya nung walang nakakain, siya yung kahit paano may pensyon na nakukuha tapos nabibigyan ni Commander. Kaya kinukuha niya yung mga tao na ganun. Marami na, hindi lang sa Ate Jonalyn, di ba? Saka si Ate Jonalyn naman, nung una naman, ang trato talaga niya parang anak lang niya. Parang anak lang. Parang anak niya. Na-develop na lang siguro. Na-develop na lang siguro yung love, Pero yung trato niya talaga parang anak talaga. Anak lang. Kaya nga sabi niya, may anak na siya. May anak na. May asawa pa. Kasi napakabait talagang tao ng tao na yun, Tatay Filomeno. Hindi lang natin alam kung anong reason bakit. Hindi naman kasi porke naghirap ang isang tao may masama nang nagawa, di ba? May mga tao na yun talaga yung nakatakda sa kanila na maging buhay nila. Saka siguro kontento lang siya sa ganun. Kumbaga may kakontentuhan kasi lumang tao si Tatay Filomeno, matanda na rin. Yung buhay niya. Simple lang, marami taong ganyan.
hindi naman kasi lahat ng achievement sa isang tao o tagumpay yung makabili ng bahay, makabili ng kotse. May mga taong, alam mo yon, yung nakakakain lang sila ng 3 beses isang araw, masaya na sila doon. Saka kung gusto hindi naman kasi niya nung maragyang buhay, may mga anak siyang May anak siyang nasa Amerika. Pwede niyang ayusin para magkita sila, 'di ba? Gumawa ng paraan. Mas pinili talaga niya yung simple. Pinili niya talaga yung simple lang na buhay. Kasi nga wala, yun yung doon siya masaya eh. Ibig sabihin ko pala sa sinabi ko kanina, hindi lahat ng tao ay ang kasiyahan lang ay yung makabili ng sasakyan, makabili ng bahay, makabili ng mga material na bagay. Hindi, may mga taong masaya na sa simpleng buhay lang, 'di ba? Magkakaiba naman kasi ang tao, hindi naman pare-parehas. So, yun, kita-kits tayo doon sa lamay ni Tatay Filomeno at na makita natin kung ano yung sitwasyon. At ang balita ko na sa chapel yata, kasi tama nga naman, sa chapel talaga, kasi kung doon sa kanila sobrang walang pupunta, di ba? Hirap ng daan. Ang hirap. Pupunta doon, sobrang hirap, kaya lang siyempre tinatyagaan ako para may paabot yung tulong. Para may paabot, pero talagang isipin mo nga, kaya nga hindi siya umabot sa ospital dahil sa hirap ng daan sa kanila, di ba? Dahil sa layo, dahil sa walang masakyan, ganun kasi yung lugar nila. Taas nung aahonin pa. Ang taas. Yung pinaglagyan ng pinaglagyan ng kanyang mga labi niya, o lamay, ginanap yun doon sa may chapel na doon lang sa sentro ng Alayaw. So maraming tao kapag gabi, alam naman natin sa ganyan, may mga nakikiramay, magpapaabot, kahit pa paano malaking tulong yun. Kung doon sa lugar Tatay Filo, wala pupunta doon, di ba? Kasi sobrang layo. Sobrang liblib na. Malayo sa kabahayan. Malayo sa kabahayan, kaya may hirapan. Malayo sa kabiasnan. Malayo na sa kabiasnan. So andito na kami at bababa na rin tayo. Tara, baba na.